Naniniwala ang palasyo na dapat mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa Paksilica at ang ikabubuti nito sa bansa. Sa kabila ito ng petisyon ng ilang grupo na tutol sa napipintong pagpapatayo ng naturang proyekto dahil sa kabi-kabilang issue. Yan ang umarangkadang balita ni Lestor Aler. Ilang buwan na lang ang bibilangin bago ang napipintong pagpirma ng Pilipinas at Estados Unidos ng Formal Framework Agreement sa Nobyembre para sa pagpapatayo ng Paksilica sa Tarlac. Dahil dito, maraming grupo ang patuloy na tumututol na matuloy ang mega project na ito dahil sa posibleng maging epekto nito sa agrikultura at kalikasan. Umabot na sa mahigit 380,000 verified signature ang nalikom mula sa change.org na tumututol sa pagpapatayo ng Paksilica sa bansa. Ayon kay Presidential Communication Undersecretary at Palace Press Officer Attorney Claire Castro, mahalaga na mabigyan ng publiko ng tamang impormasyon tungkol sa layunin ng Paksilica at ang kahalagahan nito sa bansa. Kasi ang nakikita po natin sa ngayon, marami po sa SOCMED na puro negatibo ang naipapakita. Katulad na lamang po na maaari mapaalis ang mga magsasaka sa nasabing lugar. Ayon sa palasyo, nasa mahigit 3,000 hektarya ng lupain ang itinuturing na buildable zone noon pang 2019 at mayroon namang inilaang lupa ang pamahalaan para sa mga magsasaka sa lugar. May panawagan din si Jose Castro sa mga pumirma sa naturang petisyon. Siguro tama lang na pagbibigay ng impormasyon sa ating mga kababayan, sa mga lahat ng pumirma dyan. We hope na nung pumirma kayo ay alam nyo ang detalye patungkol dito. Kailangan po na mabigyan sila ng tamang impormasyon patungkol dito. Kasi mahirap po na sa SOCMED lang tayo titingin. Kailangan manggagaling sa gobyerno at sa mga stakeholders para valid yung nakukuha nila mga impormasyon. Samantala, nakipagpulong ang Basis Conversion and Development Authority o BCDA sa mga lokal na opisyal ng Kapas Tarlac. Sa inilabas na pahayag ng BCDA, pinag-usapan sa isinagawang pagpupulong kung paano makakaakit ang proyekto sa mga advanced industry at high-value investment, dekalidad na trabaho at bagong oportunidad. Bukod pa rito, tinalakay din sa meeting ang plano para sa mga modern agriculture project at livelihood initiatives na pakikinabangan ng mga residente. BCDA and the Kapas LGU also agreed to continuously pursue joint activities to engage barangays and local communities, provide updates as plans progress, and help residents better understand the proposed development and its potential benefits for Kapas. Ako si Lestor Aler ng PRTV News, nagseserbisyo para sa Pilipino.